Amen po. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa umaga na ito. Parang it's been siguro mga 3-4 months na na ako ay nakabalik ulit sa inyo. And I remember the last time, yung ating pong itinuro ay mula sa unang Pedro, chapter 1, verses 5 and 6, somewhere in that verse. Pero ngayon po, nandito na tayo sa verse 13. So iniisip ko, talaga sigurong yung preaching is parang 2 verses every Sunday or something like that, right? Parang talagang talagang naipapahayag ng maayos or word yung exegetical analysis ng sermon na naipapahayag sa inyo. So nagpupuri ako sa Panginoon kasi when I look at the program pattern at maging sa maging sa sermon pattern at maging yun din po ang ginagawa ko ngayon sa church ko sa Bacolor. Ang aming sermon is nandun na kami sa James. Siguro pangatlong Sunday na ng chapter 1. And then sa Angeles naman is nasa Book of Romans. So dito na nakita ko yung ninyo sa 1 Peter. And yung talagang tinatawag natin na yung series of sermon and expository preaching na verse by verse, exegetical. Pinapahayag ang salita ng Diyos not out of someone's experience, pero yun po yung meaning ng salita ng Diyos coming to i-relate sa buhay natin ngayon. So, napakahalaga po nito sapagkat tayo po na mga tinatawag po nating Reformed Christians, no? Is mataas po ang ating pagtingin sa salita ng Diyos. Hindi natin nirarush, hindi natin kinukuha lang yung tema, pero tinitingnan natin yung very meaning or the very word of God, yung mga analysis ng grammar, ng word of God, yung original language niya, yung context niya, para mas maipahayag sa bawat isa kung ano nga ba ang kalooban ng Panginoon. Importante po yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. When you look at the Reformed or the Protestant worship, the center of worship is the Word of God. Tapos once a month sa inyo dito, nagkakaroon kayo ng communion. Others have every quarter, some have twice a year communion. So whatever ang ating program for the communion. Pero it leads us also to the church ordinances na meron tayong baptism and communion at dinadala tayo lahat ng ito to the Word of God. No? So, of course, others, they focus on communion sa worship, ng worship, but we focus on the Word of God. Understanding the very Word of God. Ito pong 1 Peter chapter 1, para po mas maintindihan natin, babalik ulit tayo sa verse 1, na kung saan ito po ay sinulat ni Pedro sa mga Kristiyano na nagkawatak-watak sa iba't ibang parte ng mundo. Na kahit saan pa man sila napunta, sinabi ni Pedro sa kanila na kayo ay mananatiling Kristiyano, ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos at patuloy na magpuri sa Kanya at mamuhay na kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, etong verse 13 sa chapter 1, ito ay pinapakita dito ang buhay ng isang Kristiyano. At kung titinan po natin ito, may word na sinabi is a born again. So, what it is to live as a born again? Ano nga ba ang isang taong born again? Ano nga ba ang isang tao na nakakakilala sa Panginoon bilang isang Kristiyano who is born again? Ang salita pong born again ay dumating sa of course, it's in the scripture, pero if you remember, long time ago, nagpapahayag po ako, the better word connected to John chapter 3 is born from above. Okay? Sapagkat tayo ay isinilang muli, it's not the physical body once again, kundi ang ating spiritual na katauhan na tayo ay isinilang muli, binago at dinalisay sa pamamagitan ng gawa ng ating Panginoong Diyos. And so, we use also the word born again sapagkat hindi ka na dati, kundi bago na tayo. At nung tayo ay binago na,
nabago na rin ang ating perspective, nabago na rin ang ating pananaw. But in the 70s and 80s, no, dito sa Pilipinas, doon po natin mas naipapahayag yung salitang born again. And people thought na ang born again is a religion. Di ba? Anong sekta ka? Born again ako. Ikaw, ano ka? Ganito ako. Mga old churches, Methodist, Wesleyan. So ako, born again. But the reality is that ang salitang born again is a status of our relationship with God. Kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. So we are all born again. Amen? Church, those who are called by the Lord Jesus Christ, ang bawat anak ng Diyos ay born again. And so today is, ano nga ba ang ibig sabihin ng isang born again at paano namumuhay ang isang taong binago na ng ating Panginoon who is born again. Tingnan po natin yung verse 13, sabi po dito sa salita ng Diyos, ng verse 13, na kung saan, sabi niya sa Tagalog version, kaya nga ihanda ninyo ang inyong isipan para sa dapat ninyong gawin. Sabi niya, no, ihanda ninyo ang inyong isipan para sa inyong dapat gawin. So, ang King James Version dyan, sabi po niya is, therefore, gird up the loins of your mind, living the way God wants us to means that we must gird our loins and our minds. Ibig sabihin po dito is that there is a strong urgency of preparation. Meron pong ito po yung yung talagang pag-prepare, talagang inuutusan tayo ni Pedro. Ito mga believers na ito na maghanda. At sa paghahanda ng mga bagay na ito, hindi ka lang maghahanda na at that time ka na maghahanda. Hindi ganoon yung paghahanda, no? Subalit yung paghahanda is meron ng expectation sa iyo bago pa dumating ang araw na ito, yung pinakamalaking araw or big day, ikaw ay naghahanda na, no? Days before or weeks before. Kaya nga, when I look at the thing ng paghahanda, is dapat naintindihan ito ng bawat tao, lalong-lalo na ng bawat Pilipino. Kasi ang mga Pilipino daw, doon na daw naghahanda pag malapit na. Sino ba sa iyo dito mga estudyante? Doon na naghahanda ng mga thesis nila pag malapit na yung deadline. Sabi ko, paano niyo magagawa yun? Related literature pa lang is marami ka ng pagkahandaan nun, marami kang aklat na babasahin. Tapos sasabihin mo sa akin, mga 3 araw, magpapasa ka na, dyan ka pa magkakraming sa iyong paghahanda. Hindi po iyon paghahanda. In the same way, sa pastor, sa church, no? Pag simula ng ministry ng church or in a year, gagawa din kami ng mga sermon. Kaya nga, at bilang isang paghahanda, hindi lang yung 1 week na yung sermon, doon ako gagawa ng sermon. Meron na pong tinatawag na sermon program in a year. So, yung mga members, sasabihin nila na, sino magpe-preach ka? Ay, si Pastor Alan na magpe-preach. So, ano ang tema? Hindi na nila tinatanong si Pastor Alan. Kasi nga, 6 months before or 3 months before, meron na akong hinandang theme for the church sermon for that quarter. Tapos, every week, meron ng sermon verse, meron ng sermon title. At the same time, meron na akong inilagay na sermon, response song. So, ibig sabihin, kung sino man yung na-assign doon, alam na nila. Hindi sila maghahanda na the day before, na ano ba ang kakantahin namin. Hindi. So, I gather them in 1 month. Sabi pagkatapos, maghahanda tayo ha. Handayin yung mga line-up ninyo ng praise and worship. Para in 1 month, tapos na. Napag-meditate nyo na iyon. In the same way, I realize, no, kapag tayo din ay pumapasok sa paaralan, for example, I have my research presentation o ako ang mag-report sa aking isang subject, na-realize ko na hindi pala enough kunyari, ang klase ko ay alas 10. Papasok ako sa klase ko ng alas 10. Kasi nga, pagpunta ko doon, ihahanda ko pa ang PowerPoint ko, ihahanda ko pa ang aking mga papers, ihahanda ko pa ang sarili ko. So, sabi nga ng teacher ko, when I was in the seminary, sabi niya, 15 minutes before the time is on time. Hindi ko maintindihan yun. So, sabi niya, 15 minutes before the time is on time. Tapos, 30 minutes daw is yung preparation. But,
when I look at this verse once again, no, yung pinag-aralan ko to siya, yung paghahanda na ito, ang paghahanda ng isang Kristiyano ay tulad ng isang alipin na maghahanda sa kanyang pagtatrabaho na maglilinis siya, pupunta siya ng church para lilinisin ng church. Hindi na lang siya magbibigla. Hala, wala tayong pangkuskos. Ay, bili mo na ka doon. Wala tayong sabon. Bili ka muna doon. Wala tayong ganito. Bili ka muna doon. Kundi, before pa gagawin iyon, etong paghahanda na ito, living up, no, ito yung sabi niya, geared up the loins of your mind, is dapat nandoon na sa sarili natin at meron na tayong consideration beforehand. That's why, when the time comes na tayo ay gagawa na ng isang bagay, isang activity, handang-handa na tayo. Ganoon din po ang ating buhay Kristiyano. Tayo po ay naghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. The point here, bakit po sinabi ni Pedro ito? Sapagkat ang mga Kristiyano ay kumalat sa iba't ibang dako ng mundo at this point of time, even that first century, sila po ay nag-expect sa second coming ng ating Panginoon. Yet, they are preparing, tulad ni Pedro, nila Pablo at mga apostol, sila po ay naghahanda. Pangalawa, maghahanda din po tayo sapagkat ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa buong mundo ay hindi po napipigilan na ipapahayag po ang salita ng Diyos. So, paano po mangyari yun? Pag marami na ang nakakakilala, nakakarinig sa salita ng Diyos, sino po ang magpapatuloy? Dapat tayong mga Kristiyano. So, sa pagkakataon na iyon, dapat tayo po ay handa. Amen? Tayo ba ay handa? Amen? Kaya itong verse 13 na ito is yung paghahanda. Paghahanda sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. What it is to be born again? Ano nga ba ang pagiging isang born again? Number one is to live a holy life. Hindi po yun na ilalayo, no? Sa tema na sinabi po ni Pedro. To live a holy life. Those who lack faith may struggle to find meaning in life. But those who live a holy life unifies belief and action. Hindi na siya darating sa punto ng buhay niya. Ano nga ba yun? Ano nga ba yung sinabi nung last sermon? Ano nga ba yung turo ng nakaraan? Hindi na. Kundi, yung ginagawa niya, no, natural na lumalabas, nagpo-coincide along sa kanyang pananampalataya, along sa kanyang pinaniniwalaan. Kaya nga, sabi dito sa verse 13, therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. Okay? Verse 14, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. But as He has called you, who is holy, be holy in all you do, for it is written, be holy because I am holy. Maging banal kayo sapagkat ako ay maging banal. So, kailan ba yung paghahanda ng pagiging banal natin? Ginawa na tayong banal ng Diyos, di ba? Pero kailangan tayong mamuhay ng may kabanalan. Kailan pa? Kailan pa tayo maghahanda na dyan pa na may marami na tayong pina-follow up, na may marami nang nagtatanong sa atin at you are caught off guard. Ano nga ba yun? Matagal na akong Kristiyano, hindi ko pa napag-aralan. Di ba? Dapat po tayo ay naging handa. So, itong paghahanda na ito ay paghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, paghahanda sa araw-araw na ating pinagdaanan, pagdadaanan sa buhay, at paghahanda dahil hindi natin alam yung panahon na kung saan tayo ay makapag-minister sa bawat isa sapagkat ang salita ng Diyos ay lumalaganap. Okay? So, yung pong sabi dito na paghahanda sapagkat ang Diyos, paghahanda sa kabanalan sapagkat ang Diyos ay banal. Ito po yung sinasabi natin no, na the holiness of God and the sinfulness of humanity. At ito po yung tinatawag po natin na nakikita natin throughout the scripture, sa Old Testament, na kung saan talagang sa bawat journey ng tao, mga hari at mga taong pinili ng Panginoon, talagang nandun pa rin talaga yung pagiging makasalanan ng tao. No? Ang tao ay talagang makasalanan.
nahuhulog sa kasalanan at bumabalik sa Diyos. At laging sinasabi ng ating Panginoon na siya ay banal. He is a holy God. Subalit ang tao din ay talagang napakalayo natin sa Diyos, no? Kahit pa ano pa mang mga kabanalan na mga gawain ang gagawin natin, hindi pa rin natin maabot ang kabanalan ng Diyos. Pero etong point dito is that ang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan. Ito po yung malaking pagkakahati, no, or division between God and man. Yet even though God is holy, He brought humanity with Him and asked Him to be holy just like Him. Kinuha niya ang sangkatauhan at tinawag niya na maging banal katulad niya. At sa kanyang pagtawag na iyon, hindi kakayahan po ng tao, subalit ang Diyos na siyang nagpapahayag ay ang Diyos din na nagbibigay sa atin sa kanyang sangkatauhan ng kabanalan. Kaya nga, itong kabanalan na ito, no, is dapat po maintindihan ng bawat isa. Kasi po, kung hindi po natin maintindihan ang pamumuhay ng kabanalan at ang pagtawag ng Panginoon sa atin sa kabanalan, iisipin natin na, si God lamang ang banal, ako hindi. And then we look at our lives as sinner, living the life as a sinner as it is. Diba? Kundi tayo din ay tinawag ng Diyos na maging banal at tayo ay ginawang banal, nilinis at dinalisay ng ating Panginoon. And when you know this, kung naintindihan natin ito, tayo po ay isang Kristiyano na magkakaroon ng buhay na may confidence, mamumuhay ng may kabanalan. Kaya nga, itong 1 Peter na ito ay ipinahayag sa bawat Kristiyanong kumalat sa iba't ibang dako ng mundo sapagkat sila po ay naiimpluwensyahan ng iba't ibang worldviews, ng iba't ibang religion and government at their time. Subalit, sabi ni Pablo, kayo ay hiwalay sa mundo na ito sapagkat kayo ay tinawag at pinili ng ating Panginoon. Kaya mamuhay kayo na may kabanalan. Amen? And this is what a truly born-again Christian set apart from the people of the world. Namumuhay po tayo ng may kabanalan. Sa bawat gawain po natin, bilang isang magulang, bilang isang manggagawa, bilang isang estudyante, bilang isang membro ng church, bilang isang nagtatrabaho, nakikipag-negosyo or negotiate sa iba't ibang tao, pinapakita po natin ang buhay ng may kabanalan. Amen? Pero yung wala pong dahil sa ating pananampalataya, yung wala pong pananampalataya, they struggle their meaning in life. Sometimes they are just beating on the air, achieving something today, looking for another the next day. Walang contentment. Pero ang puso po ng may kabanalan, ang puso na nananahan sa salita ng Panginoon ay ang puso na nakakahanap ng purpose and meaning kung bakit siya nabubuhay sa mundong ito. Makakaranas man tayo ng matinding problema, matinding suliranin sa buhay, katulad ng mga Kristiyano na ito na kumalat sa iba't ibang parte ng mundo. Yung iba sa kanila ay nasa Pontus, sa Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia, at iba't ibang lugar na ito, na kung saan etong mga bayan na ito ay sentro ng kalakalan, sentro ng gobyerno ng mga Romano at their time, and sentro ng kanilang religion. Na kung saan ikaw ay Kristiyano, namumuhay ka sa lugar na iyon, ikaw yung kakaiba, ikaw yung pinipersecute. Subalit, sabi nga dito, ano paman ang mangyayari sa ating buhay, saan ka man mapadpad sa iba't ibang dako ng mundo, but ikaw ay isang tunay na Kristiyano, mamumuhay ka ng may kabanalan. You live a holy life. And those who live a holy life is yung may mga nakakahanap ng meaning and purpose of their life. Saan man mapunta,
anuman saan man siya dadalhin ng kapalaran, whatever. Sabi nga nila, no? Saan man siya dadalhin, no? At anuman ang mangyayari sa kanyang komunidad, sa kanyang palibot, paligid, siya ay patuloy na mananahan na isang banal sapagkat alam niya na ang pagtawag ng Panginoon ay mamuhay na banal sapagkat ang Diyos natin ay banal. Amen? Ang Diyos natin ay banal. Kaya nga, itong kabanalan na ito is, yung buhay, pamumuhay natin. How we look at your time. Holiness in our time. Holiness sa mga talento at sa mga pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Paano natin minamanage ng maayos bilang isang mabuting katiwala, no, ng Panginoon sa ating mga buhay. At pagiging banal sa lahat ng aspeto, sa ating katawan, sa ating sexuality, sa ating pakikipag-isa sa ating kapwa, socialization, tayo po ay dapat mamumuhay ng may kabanalan. Sapagkat hindi lamang tayo namumuhay sa ating mga sarili, kundi tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, kailangan po nating makita ito. Sapagkat, kung titingnan po natin yung pagkakaiba, yung konteksto dito, no, yung Kristiyano at mga hindi Kristiyano, yung Kristiyano na napunta sa iba't ibang lugar ng Asia Minor at this time, sila po ang kanilang relihiyon ay paganism, mga pagano. Sila po ay namumuhay na hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Namumuhay ng buhay na kasuklam-suklam. Sila po ay sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan at kanila pong dinadakila ang kanilang Diyos na kung saan ang Diyos nila ay, ang mga Diyos-Diyosan nila ay naggumagawa o isang ehemplo ng bagay na kahumihan. Yung mga kahumihang mga gawain. No? So, tulad ng sa panahon na iyon, mga Grego, at sila ay sumasamba kay Poseidon, kay Athena, kay Hera, kay Zeus. No? Ito yung mga Diyos-Diyosan nila. Kung ikaw ay nagbabasa ng mitolohiya ng Grego, makikita po natin kung paano po ang kanilang mga Diyos, no, ng mga Grego ay parang nagkakaroon ng emotion ng isang mortal na tao na sila ay Diyos, subalit sila din ay pareho din yung kanilang ginagawa sa tulad ng ginagawa ng tao. Kaya nga, makikita natin yung mga Diyos sa mga mitolohiya nila, nag-aaway-away. Minsan, yung Diyos na ito, ni-rape niya yung tao na ito, at nagkakaroon siya ng anak. Di ba? Example, the story of Poseidon and yung Medusa. Yun yung nangyayari sa mga Diyos-Diyosa nila. Yun yung kultura nila. And so when they look at that, no? Kasi ganun ang kanilang uri ng pagsamba, ganun din po ang kanilang mga gawain sa buhay. Nagiging natural na lang. Subalit, tayo ang mga Kristiyano na tinawag ng Diyos na nagkawatak-watak sa iba't ibang dako ng mundo, sila ay tinawag na maging kakaiba. Sapagkat sila ay mga anak ng Diyos na banal, sila din ay dapat mananahan sa kabanalan. Ganon din po ang mensahe na ito. 2,000 years ago, sa mga Kristiyano noon, sa panahon din po natin ngayon. We are now living in the times na kung saan ang mga bagay na kinatago-tago at kinapuputan at kinakahiya noong unang panahon, no, ay lantaran ng pinapahayag sa panahon natin ngayon. Tinatawag po natin na no-normalize. No-normalize na ang pagkakaroon ng iba't ibang mga asawa, pagkakaroon ng ganitong mga gawain na no-normalize na. Subalit, tayong mga Kristiyano ay kakaiba. Tayo dapat ay may mamuhay ng may kabanalan. Amen? Amen? Mamuhay ng may kabanalan. Pangalawa po, sabi po dito is, we have
Pangalawa pong buhay ng isang born again is to be grounded on Christ. Ang ating pong pundasyon ay si Kristo. No? Our faith lives on Christ alone, who is the solid ground. In Christ alone. Grounded on Christ. Grounded in Christ, who is the perfecter and the author of our faith. At paano po tayo mamumuhay na who is grounded in Christ? Grounded on Christ. Those without God simply follow the crowd. A born-again Christian has a moral compass. Intindihan po natin? Those who have no God simply follow the trends of times. Sumusunod kung ano yung mga nangyayari ngayon, kung ano yung uso sa panahon, ginagawa nila iyon. Bakit? Walang direksyon. No? Kung ano lang yung nakikita nila. Saan sila sumusunod? Saan sila, ano yung compass nila? Ano yung nag-uuna sa kanila? Sa kanilang buhay, kung ano yung gagawin nila for a day. Titingnan nila kung sino yung mga tinitingala nila sa social media, sa mga televisions, mga personalities or mga tinatawag na mga influencers. Di ba? Kung ano yung nakikita nila na ginagawa, yun din ang kanilang gagawin. Kung ano yung naiisip nila na gawain nila, ayun din, gusto din nilang sundin. Kaya nga, they follow their pattern of clothes, sinusunod nila ang mga ganoong bagay. Pero ang tunay na mga anak ng Diyos, ang mga born-again Christian, is meron pong moral compass. Amen? We have a moral compass. Sabi ng verse 17, since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners in reverent fear. Ayun po yung sa isang version. Sabi sa verse 17, at kung inyong tinatawagan na Ama, siyang walang itinatanging tao na humahatol sa inyo sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon na inyong pangingibang bayan. Pinakita po ni Pedro na tulad na ang mga nagkawatak-watak na ito ay napunta sa iba't ibang lugar, pero sila po ay citizens of Jerusalem. Sila po ay Kristiyano. Sila man ay napunta sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang pangangaral, iba't ibang kultura, sila po ay Kristiyano. Tayo din po. Tayo man ay napunta sa kung saan man tayo at kung ano man ang kulturang kinagisnan natin, tayo na tumanggap sa ating Panginoon ay mga Kristiyano. We are pilgrims of this world. Wow. Pilgrims of this world. We are just passers-by. Kaya nga, sabi dito, huwag po nating ibigin ang mundo na ito. Bagkus, tayo lamang ay dumadaan sa mundo na ito sapagkat hindi naman talaga ito ang ating direksyon. We will be with the Lord in heaven. And with God, we experience the ultimate joy of our relationship or our fellowship with Him. Kaya nga sabi niya sa verse 17, gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan. Tulad nila na napunta sa iba't ibang lugar na ito. They are longing, kapag ikaw ay isang foreigner sa isang lugar, gusto mo talagang bumalik sa iyong motherland. Tama? Gusto mo talagang one day ikaw ay makakabalik sa iyong lupang pangako, lupang sinilangan, na kung saan, kahit na hindi man ito ganun kakagandahan, but you are hoping for a development sa iyong motherland. No? Kaya nga sabi nila, yung mga mga napupunta na sa ibang bansa, mga OFW, di ba? Nandoon sa ibang bansa, nagtatrabaho. Nagtatrabaho. But when they reach a certain age, yung retirement age, matanda na, gusto talaga nilang bumalik sa Pilipinas. Gusto nilang makita yung lugar nila. Gusto nilang mag-rest dito sa Pilipinas. So, ganun din po ang puso ng mga Kristiyano na ito na nagkalat sa iba't ibang lugar sa
Asia Minor, no? They were scattered throughout the world because of their faith. Bakit sila napunta doon? Sapagkat sila po ay inusig sa lugar na ito. Sila ay napunta sa malayong lugar. At sila din ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Patuloy na lumalawak ang salita ng Diyos. Subalit, deep within their heart, they want to go back to Jerusalem. Gusto nilang bumalik sa Jerusalem. Gusto nilang maayos ulit ang Jerusalem. Kaya nga, sabi nga dito, sabi nga ni Pablo na ni Pedro, you are just passers-by. Kayo ay mga foreigners or aliens of this land. Kaya nga, when you are there, kung ikaw ay foreigner sa isang lugar na iyon, at alam mo na ikaw ay aalis din naman at babalik sa iyong lupa na kung saan ikaw ay sinilang at doon ka talaga mag-retire, ano nga ba ang best na gagawin mo? What is the best investment? No? Will you make a mansion in that place? Para iisipin mo, doon ka na? No? Or you look forward sa iyong destiny, sa iyong direksyon. Kaya nga, kung pupunta ka sa iyong direksyon, then bring people along with you. Kaya nga, sabi nga dito sa verse 13, maghanda ka. Ano yung paghahandaan? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon at sa mga tao na makakarinig ng salita ng Diyos sapagkat hindi po napipigilan ang salita ng Diyos. Kaya tayong mga Kristiyano ay maghanda at patuloy na mamuhay ng buhay ng may kabanalan. So that when the Word of God is preached to them, marinig nila ang salita ng Diyos, and they come to receive God, believe in God, tapos makita po nila ang mga Kristiyano, makikita nila na ito ang buhay na gusto ko. Bakit? Nakikita nila, you are already an example. Hindi yung pwedeng sabihin hindi nila sasabihin yung sinabi ni Gandhi, no? Na I like your Christ, but I hate you Christians. Ibig sabihin, si Kristo at ang kanyang mga turo ay sapat, maayos, magaling, napakaganda ng mga turo. Pero ang mga Kristiyano sa panahon na iyon, yung sa panahon ni Gandhi sa India, sila yung mga Kristiyano na nag-uusig sa mga locals. Sila yung mga Kristiyano na patuloy na kumukuha ng mga alipin, nang-aalipin at nang-aalipusta ng mga tao. Kaya sabi nga ni Gandhi, no? When he heard about that, kasi nga the word of God cannot be stopped. Maaari narinig niya, 'di ba? Kaya sabi niya, I like your Christ, but I don't like you Christians. Bakit? Hindi handa. Hindi namumuhay ng may kabanalan. Hindi namumuhay sa pagsunod sa Panginoon. Walang moral compass. So, what is the point here? We Christians should live our lives as redeemed people of God. We have this high call for godly living. Mataas po ang pagtawag sa ating pamumuhay na banal. Ipapakita ang kaluwalhatian ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya po, tayo po ay dapat handa. Pag meron pong mga darating sa church natin, meron po tayong mga bisita, meron po tayong mga na-invite, no? Pagdating nila, ano ba ang gagawin natin? Handa tayo. Handa tayo na makita nila ang buhay natin kung paano mamumuhay ang isang Kristiyano. Handa rin tayo na sumagot. Handa rin tayo na mag-asikaso. Handa rin tayo na gumawa ng mga bagay na ito sapagkat ito nga yung pagtawag ng Panginoon sa atin. Pagkahandaan natin, we have to prepare. Just like a servant going to his job, pupunta sa kanyang trabaho, hindi lang siya pupunta doon sa trabaho, doon pa siya maghahanda. Before, hinahanda na niya ang kanyang sarili. Kaya po, ito po yung pamumuhay ng may kabanalan, yung pagkahanda. In the same way, yung pagpunta din po natin ng church, it's not only at the praise and worship na tayo ay handa. Handa na akong makinig sa salita ng Diyos dahil sa praise and worship before you go to church. No? When you wake up in the morning, you have your devotions, you pray, nananalangin na tayo na ihanda ng Diyos ang ating mga puso. Handa na tayo. Pagdating natin sa church, handa na tayo sa mga gawain.
Handa na tayo sa ministry, mga opportunities na ibibigay o ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. So, we have to be ready. At bakit? Dahil ang isang born-again Christian is ang Kristiyano who is grounded on Christ. Christ is the center of our lives. We don't just follow with the crowd. We don't just follow with the trends. We don't just follow with the circumstance. May sakit ako ngayon. Hindi ko feel ngayon. Iba ang pakiramdam ko. Nag-away kami. We don't just follow with our emotion. But we have a moral compass. Alam ko, ito ang gagawin ko sa buhay ko bilang isang Kristiyano. And the same thing sa ating pagsamba at pagpuri sa Panginoon, pagdating ng Sabado ng gabi, alam mo na linggo na kinabukasan, ihahanda ko na ang sarili ko sa pagsamba sa Panginoon kasama ang aking mga kapatiran. Because coming to church is also an illustration of preparing for the second coming of the Lord Jesus Christ. Di ba? Kasi naghahanda tayo sa muling pagbabalik niya. Ang microcosm level niyan, yung maano na level na yan, is yung pagpunta po natin sa church. Si Pedro, siya po ay nangangaral sa mga Kristiyano na ito na nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar sa mundo na sa panahon na ito, no? At ang bawat sulat po niya ay pinagpapasapasahan. Hindi po ito personal letter. Okay? This is a group epistle letter given to the church. Kaya ang scroll na ito na sinulat ni Pedro, ibinigay doon sa mga taga-Bitin niya. Hindi lang po isang tao magbabasa nito, ibibigay sa isa. Hindi po. Mag-gather po sila sabay-sabay para sa pagbabasa ng sulat na pinadala ng apostol ng Diyos. At bibigay niya naman iyon sa ibang lugar at yun naman po ang kanilang babasahin. So, ibig sabihin, the writing of this letter is not just for a personal person na babasahin niya sa kanyang convenient time, in his convenient place, kundi talagang maghahanda sila. Pupunta sila sa kanilang meeting place, sa kanilang mga place of worship, no? At doon po sila maghahanda, makikinig sa salita ng Diyos. And when they were there, the word of the Lord once again says that your life, that bawat Kristiyano ay dapat maging handa. Mamumuhay ang isang makabuluhang buhay, no? Mamumuhay na may kabuluhan. Okay? Kaya nga sabi ngayon dito sa verse 17 and then verse 18, for you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Paano po tayo? Bakit po natin kailangang maghanda? Bakit po tayo mamuhay ng may kabuluhan bilang mga Kristiyano? Sapagkat tayo po ay dinalisay ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Amen? Dinalisay ng banal na dugo. And it is the Lord who saved us, no? Na ang kanyang banal na dugo without blemish or defect. Hindi po tayo naligtas dahil sa mga tradisyon. Hindi tayo naligtas dahil sa mga pinapakita lamang nating pagsunod na mga gawain, kundi tayo ay naligtas dahil sa banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya po, tayo po ay patuloy na mamumuhay ng may kabanalan at pamumuhay ng may pagkahanda. Sabi naman niya dito sa verse 20, He was chosen before the creation of the world, but was revealed in the last times for your sake. Through Him you believed in God, who raised from the dead and glorified Him, and so your faith
and hope are in God. So, nagkaroon po siya ng side bit about Jesus Christ. About sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ating Panginoong Hesukristo, who was foreordained before the foundation of the world. He is already in the world He is already there before the creation of the world. Si Kristo ay nandyan niya. Siya ay Diyos. Siya ang nagsimula ng lahat ng mga bagay. Siya ang Diyos na makapangyarihan at gumawa ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita sa pamamagitan ni Kristo. At sa kay Kristo, then tayo nakakahanap ng purpose in life. And in Jesus Christ, we experience the fullness of God's redemptive plan. Ang kanyang dakilang planong kaligtasan sa sangkatauhan. It was fulfilled in Jesus Christ. And so, in Jesus also, we have found our direction in life, our meaning in life, because of our faith in the Lord Jesus Christ. Kaya nga, sa pamamagitan ni Kristo. Itong verse na ito, pinapakita po dito ang tinatawag nating pre-existence of the Lord Jesus Christ. His pre-existence. He worked in us. He is with us. No? Even before the beginning of time, God has called you. God knew you. Christ has redeemed you. Christ has chosen you before the foundation of time. Kaya nga, pagdating sa Revelation, He was the Lamb that was slain from the beginning of the world to the end of the world. Ang ating Panginoong Hesukristo. In His redemption, we found in His work, we found our salvation. So, pinapakita po dito si Kristo na siyang sentro ng kasaysayan, no? At si Kristo din na siyang sentro ng ating pananampalataya na mga Kristiyano. At sa kay Kristo tayo nakasentro ang ating mga hinaharap na mga problema, kamatayan, sufferings, no? Sa mundo na ito, hindi po ito maipagpapalit, no? Sa ating pag-ibig kay Kristo. Bagkus ito ay ating haharapin sapagkat alam natin na lahat ng mga bagay na ito, mga pighati sa mundo, no, nangyayari sa atin dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. So, in Christ, we are raised from the dead and glorified Him so that your faith and hope are in God. Upang ang ating pananampalataya at ang ating pag-asa ay sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Christ, who is the hope of glory. Ang bawat tao po ay ninanais po ng bawat tao, kung titingnan po natin ang kasaysayan, na gusto po niyang kumawala sa napakatinding struggle ng isang tao. No? At ito po yung nangyayari sa loob ng maraming panahon. Gusto po niyang kumawala. Dumating po si yung founder ng Buddhism, I forgot, no? The founder of Buddhism, sabi niya, ang mundong ito ay makasalanan. Ang tao ay natrap sa mundo ng makasalanan. Kaya nga sabi niya, para daw nasa gulong, no? Paikot-ikot, mamatay, mabubuhay ulit. Nandito pa rin sa mundo na makasalanan, mamatay, mabuhay, nandito pa rin sa mundo na makasalanan. Kaya ano po ang sabi ng founder of Hinduism? Kailangan na ikaw ay makaalis doon sa paikot-ikot ng buhay na yan. Kaya ang ginawa nila, sila ay mag-meditate, sila ay isakpan nila ang kanilang mga sarili, sapagkat ang mga katawang lupa ay makasalanan. Kailangan nilang makaalis sa mundo na ito, sa katawang itong makasalanan. Kaya nga, pag sila ay nag-meditate at kanilang pinahirapan ang kanilang mga katawang lupa, pag sila ay namatay, sila sa kanilang pag-meditate, ma-achieve nila ang tinatawag na nirvana. Hindi na sila ipapanganak ulit sa mundo na ito. Sabi nga nila, no, magiging parte na sila ng universe at
mararanasan na nila ang walang hanggang kaluwalhatian, kapahingahan, at kapangyarihan. Yun yung sabi nila. Ay yun din naman ang ginawa din ng Budismo. Dahil nga nakita ng Budismo na ang mundong ito ay makasalanan. Paano makaalis ang tao sa kasalanan? Ayun, just continue meditation and do good works para pag ikaw ay namatay, hindi ka na ipapanganak as ipis o kung ano man dahil sa iyong kasamaan. Ipapanganak ka as royalty hanggang sa ikaw ay mawala na sa mundong ito. No? Pareho ng Hinduismo, ikaw ay magiging parte ng universe. Ganon din po ang nangyayari sa mga leaders in the known times. Ang mga pharaoh, sila nung namatay na sila, talagang nag-hire, meron sila mga pari, mga na siyang maglilinis sa kanilang mga katawan para sila ay kaaya-aya. Para sila ay maglalagay pa sila ng gintong coins or silver coins sa kanilang mga mata, no? Ilalagay pa doon habang sila ay nakalibing. Para sa kanilang muling pagkabuhay, sa muling buhay nila, sila ay ganun din. Malilinis sila at magiging maayos at mailigtas ang kanilang mga kaluluwa. Pero dito sa salita ng Diyos, sa Kristyanismo, tayo ay tinawag ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian, that we will be glorified with Him, at yun po ang nagbibigay sa atin ng pananampalataya at pag-asa. Hindi po sa gawain, hindi po para makaalis sa mundo ng makasalanan, hindi po ritual, hindi po kung anumang mga tradisyon, kundi nakasentro sa ating Panginoong Jesus. In Christ. And in Christ, we have that faith, we have that hope in God, in the Lord Jesus Christ. Kaya nga, sabi nga ni Pedro, nung siya po ay nagsusulat nito, sinulatan po niya ang mga taong nagkawatak-watak sa iba't ibang panig ng mundo, no? They may be experiencing difficulties in life, pero saan man sila napupunta, sila ay mga Kristiyano na namumuhay ng may pananampalataya at may pag-asa. One day, we will be reunited with God. One day, I will experience Christ. One day, I will experience the fullness of life. Ngayon, alam natin kung ano yung buhay na iyon. Right now, habang tayo ay Kristiyano, namumuhay na tayo sa fullness of life. Iyon po ang ibig sabihin ng isang taong naging born again. Amen? Jesus is the center. Living a holy life and grounded in Jesus Christ. Last and third point of this sermon, ang isang taong naging born again is ang tao na may secured calling. Sigurado siya sa kanyang sarili. Sigurado siya kung ano ang pagtawag ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nga, etong mga Kristiyano na nagkawatak-watak sa iba't ibang panig ng mundo, sinulatan ni Pablo, sila ay napunta sa Bithynia, sa Roma, sa Cappadocia, sa Galatia, sila ay napunta doon, maaaring sila na ay nananahan, gumawa ng kanilang pamilya, nagne-negosyo sa mga lugar na iyon, at nag-establish na ng kanilang mga businesses, at kanilang community, networks, and connection sa lugar na iyon. Peter is reminding them that you are not a citizen of that nation. You are a holy nation. You are a kingdom of priests. You are called by God. You are set apart by God to declare His might to all the nations. Kaya, ibig sabihin po nito, tayo ay mga heavenward citizens of heaven. We will go with the Lord. One day we will be with the Lord in heaven. Makakasama natin ang Panginoon. Kaya nga, habang tayo ay nandito sa mundo, marami tayong mga gawain, marami tayong mga activities, no? Marami tayong mga transactions, people whom we relate with, but we have to remind ourselves that we are not as citizens of this world. We are aliens of this world, no? Foreigners, because our destiny will be with our God. So, when we understand this, pag naintindihan po natin ito,
no? Ano man ang aking sitwasyon, ako man ay lumago sa buhay, nag-improve sa buhay, o ako man ay nagsasuffer, naghihirap sa buhay, alam ko kung sino ako sa harapan ng Diyos. There is a security of our calling. I know who I am. At ang Diyos ay hindi po binabawi kung ano yung ibinigay o ipinagkaloob niya sa iyo. Ako ay anak ng Diyos. The devil will say, ay, hindi ka anak ng Diyos. Bakit ganito ang ginawa mo? The devil will entice you na ikaw ay makasalanan pa rin at ikaw ay hindi nakatanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. But you have to stand on your ground that I am a child of God. I know my calling. Maaari man akong matisod, maaari man akong mahulog, magkasala, babalik at babalik ako dahil ako ay anak ng Diyos. Amen? Kaya nga, ito po ang buhay ng isang born again. A secured calling. Those who reject God are slaves of times. A born again life lives with a sense of purpose. Alam ko kung sino ako sa harapan ng Diyos. Kaya ikaw na isang Kristiyano, no, tulad ng mga Kristiyano na ito na nagkawatak-watak sa iba't ibang panig ng mundo, para din tayo nakapunta na tayo sa iba't ibang mga lugar kung saan tayo nagtatrabaho. Para din tayo na kung sino-sino na yung nakasalamuhan natin. Para lang tayo makasurvive sa buhay natin dito sa mundo. Pero wag po nating kalimutan na tayo ay mga anak ng Diyos. We make Christ center of our life. Amen? Kaya nga, sabi nga dito, no, we should live a holy life even in a hostile world or in a hostile society. There is a sense of confidence in us knowing that our God is with us. Alam natin na siya ang tumawag sa atin. Kaya, nandun pa rin yung confidence natin bilang isang Kristiyano. Amen? So, we live a secured calling. Let me quote verse 23. Sabi dito, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. Ngayon, papaano tayo mamumuhay ng isang born-again Christian? Through the Word of God. Through the Word of God. Importante po yung pakikinig ng salita ng Diyos. Importante din po yung panawagan na, yung midweek worship ba, prayer meeting, that's Bible study. That's pakikinig sa salita ng Diyos, may Bible study. Importante po yung yung tinatawag nating devotionals, no? Sunday school. Pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi nga, sa preaching, you are listening sa Sunday school, pwede kayong magtanungan, dialectic, no? Or Socratic method ang ginagawa. So, yung pagpapahayag sa salita ng Diyos. Tingnan po natin dito, no? Ang verse 23. For you have been born again. Kayo ay naging born again. Ipinanganak muli. No? Not of perishable seed, but of imperishable. Through the living and enduring Word of God. Paano po tayo naging born again? Naging born again ako dahil sa salita ng Diyos. Hindi ako naging born again dahil may umiiyak-iyak lang doon, tapos sumasama na ako sa kanila. Naging born again ako dahil sa salita ng Diyos. The Word of God. Ngayon, kung makikita po natin si Pedro, si Pablo, yung mga sulat po nila, no, at ang Bible ay nakasulat sa wikang Grego, usually when they use the Word of God, sinusulat po nila yung salitang logos. Yung logos is the very Word of God. The creative Word of God. Yung logos po, yung po nila, yung kanilang ginagamit na word. Pero dito po, ang Gregong word po is rema. Rema. No? Ano po yung rema? The very word of God that I am reading to you right now, ito, binabasa po natin ang salita ng Diyos. Nagbabasa tayo. That is the plenary word of God. Pero alam po ninyo, the word of God that is being preached to you at nag-touch sa buhay natin at nagbibigay ng transformation, pagbabago sa puso natin.
That is the very Word of God. Ito po yung rema. No? Ito po yung babalik sa iyo. Ito po yung magbibigay sa iyo ng realization, ng kalinawan, illumination, at ikaw ay talagang mababago dahil sa salita ng Diyos. It's not just yung literal, but the Word of God you receive. Kaya nga, every Sunday, whenever I preach, lagi kong sinasabi, you ask God, what is God's Word for me today? What does God wants me to do? Ano ang gustong gawin ng Diyos sa akin? Gustong gawin ko sa araw na ito? Look for the Word of God, the Rema, the Word of God that has been preached to you. No? Yung 3 points ba na sermon, para sa akin yon? Yung 2 points ba? Oo nga, nakarelate talaga ako doon. Ito nga talaga ang dapat kong gawin. Talaga ako maghanda. Yung sabi ni Pastor, pagkahanda. Talagang pagkahandaan. Lahat ng may mga gawain, kung ano pa man yan. Talagang yung pagkahandaan. No? So, ano nga ba ang the very Word of God? Sabi nga dito, no, you have been born again through the Word of God. And the Word of God is not perishable, but imperishable. And just like the Word of God that dwells into our hearts. Alam po ninyo, sa theology, ang salitang iyon ay imputed. Itinanim yung righteousness ng Panginoon, salita ng Diyos. No? Narinig natin ang gospel. It was imputed into our hearts. Tayo ngayon ay iba na bagong nilalang sapagkat sa salita ng Diyos na nananahan sa ating mga buhay. No? The incorruptible seed through the Word of God. Yung concept po na ito, no, is para po siyang metaphor of insemination, no? Wherein God's seed is implanted into the life of a person by preaching the Word of God. Kaya nga, paano natin malaman kung ano yung rema? Paano natin malalaman ang salita ng Diyos sa araw na ito? Paano ko malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? Kung tayo po ay nakikinig sa salita ng Diyos at nagbabasa ng salita ng Diyos. So, the Word of God that is imputed into us, no? And so, it dwells in our hearts. Sa ating mga puso, ito ay nananahan, tumubo, lumago, at namumunga. And it hampers, no, the world of sin, stops the world of sin, hates the world of sin. Bagkus, ito ang siyang nagbibigay sa atin ng prompt, no, nagpa-prompt sa atin ng desire, no, to delight on the Word of God. Desire to listen to the Word of God. To eat the Word of God. Desire to worship God. Desire to honor God. To serve God. Kaya nga, when you become a born-again Christian, no, ibig sabihin nito, tulad ng mga tao na kumalat sa iba't ibang parte ng mundo, sinulatan sila ni Pablo, pero sabi ni Pablo, mananatili kayo kay Kristo, mananatili kayo sa inyong pag-serve kay God, kaya saan pa man sila mapunta, mga iba't ibang mga kultura, iba't ibang mga teachings and paradigm, hindi mawawala, nandoon pa rin sa kanilang puso ang joy, ang delight, na gusto ko talagang makinig sa salita ng Diyos. Gusto kong mag-worship, gusto kong magpuri sa Panginoon. That is a life of a born-again believer. Amen? A born-again believer is hindi lang, kailangan ko magbasa kasi importante talaga yung magbasa. Baka, di ba, kailangan, pag hindi ka kumakain, mamamatay ka. Hindi ka uminom, mamamatay ka. Kailangan ko magbasa para mabuhay ako. Hindi ganon. Kundi, kailangan ko magbasa kasi gustong-gusto ko. It comes from, the motivation is, it comes from your heart. There is a delight in you to read the Word of God. So, paano po itong paghahanda na ito? Sabi niya sa verse 13, geared up your loins. Talagang lukutin mo ang sleeves ng yung mga para maghahanda ka sa isang trabaho. No? Paano po yun? By reading and listening to the Word of God. Kaya nga, etong salita ng Diyos, sabi dito sa verse 23, verse 24,
For all the people are like grass, and they fade, their glory fade. No? But the word of the Lord endures forever. And that is the word that I preach to you. The word of the Lord endures forever. Sabihin po natin ang sabay-sabay, the word of the Lord endures forever. Ang kanyang salita ay mananatili. The grass withers, the flowers will fall. No? Lahat, people rise and fall. Leadership rise and fall. Bahala sila kung anong gusto nilang panghahawakan na posisyon. Pero mawawala din sila sa mga posisyon na iyan. No? People lived and people died. But the word of God endures forever. Ito po ay kinote ni Pedro mula sa Isaiah chapter 40, verse 6 to 8. Na kung saan ang salita ng Diyos ay nag-endure forever. It survives throughout the times and centuries. Ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay talagang from the Old Testament for 1,500 years, napunta na sa iba't ibang mga lugar, no? Napunta na sa sino man ang nagsusulat, pero it was preserved and it endure until now. Meron tayong Bible na pinanghahawakan. Alam po ninyo, sa panahon na taon 303, meron po Romano emperor na ang pangalan po niya ay si Diocletian. Yung nakita po niya na ang mga Kristiyano ay may kopya ng mga letters na ito kasi hindi pa na-compile ang Bible. No? May ginagamit din nila ang Old Testament. Nung nalaman po niya yun, kanya pong pinasunog ang mga literatura na ito. Pero namatay na si Emperor Diocletian. After 25 years, ibang emperor naman. Pero meron pa rin mga literatura, kopya ng literatura, nagso-survive. Because the Word of God endures forever. Amen? Marami na pong mga tao ang namatay, marami na pong mga tao ang pinatay, no? Dahil sa kanilang pagpapahayag ng salita ng Diyos. But the Word of the Lord is here, it endures forever. That is why I would like to lead everyone to the conclusion. And the conclusion is, but the word of the Lord endures forever, and this is the word that was preached to you. The word of the Lord endures forever, and this is the word that was preached to you. Kung tayo po ay nagkakaroon ng series of sermon, no? Series of sermon for every word of every book of the Bible, siguro after 5 years, sabihin na lang natin, no, matatapos na natin ang buong Biblia. So, another na naman, 5 years, series of sermon, isa-isahin. 5 years or more, no? Pero ang point po dito, it is the same Bible na nabasa mo, na nabasa ko. Same Bible na narinig mo, narinig mo na binasa ng iba, but it is also the same word that is being preached to you. Pero minsan, asan ba doon ang narinig? Pero ngayon na narinig natin ang salita ng Diyos, there is something new. Di ba? Bago siya. Pero narinig ko na yan 10 years ago, 5 years ago. Narinig ko na yan last month kasi napakinggan ko sa iba mga preachers. Pero bakit? Because that is the word of the Lord that is preached to you. That is the Rema. The word of God, ang salita ng Diyos para sa iyo at a particular place, in particular time, para sa iyo sa particular situation. Kaya nga, sabi nga dito, paano nga ba mamumuhay ang isang born-again believer? Mamumuhay siya ng may kabanalan. Mamumuhay siya kay Kristo at mamumuhay siya na sigurado nagpapatuloy sa pagtawag ng Panginoon sa Kanya. At ang tunay na Kristiyano o ang born again ay namumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. At paano siya mamumuhay? Mamumuhay siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pinaghahandaan niya ang kanyang journey sa buhay upang maranasan niya ang sukdulang kabanalan, kaluwalhatian, at pakikipag-isa sa Diyos. Diba? Mamasdan niya at maranasan ang
ang pakikipag-isa sa Diyos. At paano po yun? Sa bawat araw ng kanyang buhay, siya ay naghahanda. Amen? Kaya po, ako po ay nagtatanong, handa na ba tayo? Tayo ba ay handa? Tayo ay naghahanda. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Panginoong Diyos, maraming salamat sa inyong mga salita na aming narinig, na siyang nagbibigay sa amin ng buhay, at ang salita na ito ay walang hanggang binhi na nagbibigay ng pagtubo, potensyal, at namumunga sa aming mga puso, upang sa bawat pagkakataon, O Diyos, Ikaw ang siyang luluwalhatiin. Maraming salamat, O Lord, sapagkat kami ay inyong mga tinawag na inyong mga anak para maglingkod sa inyo at patuloy na magpuri sa inyo. We hold on, Lord, to the hope of glory that is in the Lord Jesus Christ as Christians. And we remember, O Lord, who you are and what you are and what you have done in our lives. That as Christians, our hope is to be wholehearted and unwavering. At bilang isang Kristiyano, kami, Panginoon, our hope in its sobriety, our hope is with a self-control. Kahit na kami ay nandito sa mundong ito na marami mang mga boses, bagkus kami ay mananatiling banal sa pagsunod sa inyo, grounded sa inyong salita, at maging faithful sa inyong pagtawag sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-asa ng Kristiyano na kami, sa pag-asa na hindi natitinag. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ay nandyan, kumikilos at nangunguna sa aming mga puso. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen.